lang po ay pondo para sa ating mga constituents. Pero dagdag ko din na ang trabaho naman natin ay gumawa ng batas at hindi naman natin kailangan ng budget para magbigay ng pamasko sa ating mga kababayan, di ba? Kaya it's a separate matter whether it should be given, and that can be discussed when there's more transparency about the topic. But what has still not been responded to is that it was not in the committee report. It only appeared in the substitute bill, and thus there was no debate on whether to increase the total House budget by 10.5 billion pesos and why it has to be by liquidation by certification with no receipts. Ang sinasabi naman po kasi ng iba, hindi ito irregular, aprobado ng COA. Opo, pero wala naman din po tigil sa inyo na mag-submit ng mga resibo at i-upload sa Facebook kung saan napunta yung 2 million pesos. And okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube channel mga kababayan. Ito, matinding sagutan dito ni Congressman Zia Alonto Adjong mga kababayan at dito kay Congressman Liviste. Bigyan natin ng komento ito. Titignan natin dito ngayon mga kababayan kung sino dito ngayon ang nagsasabi ng totoo. Mukhang itong si Congressman Adjong mga kababayan, mukhang nadulas. Mukhang nadulas dito, mukhang napaamin dito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Stay tuned kayo hanggang sa uli kasi ito, papakita natin dito mga kababayan. Okay, ito kahapon, puntahan natin ito. Galing ito dito sa Inquirer mga kababayan. Pakinggan natin dito yung statement ni Congressman Adjong. Okay, so bago natin play mga kababayan, paki-like po, share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Una, hindi totoo. No? Wala naman pong bonus. Meron pong 13th month bonus talaga and many other. Yung 13th month, sa naunang video natin kanina mga kababayan, hindi po yan bonus. 13th month, nasa batas po yan. Hindi po yan bonus. Required po yan ng batas. Sinasabi nito ni Adjong mga kababayan, 2 million hindi po raw totoo. Ito, pakinggan natin. Government institutions, and not only for the members but as well as for the regular employees. But to nakita niyo naman po yung pinakita niya ng mga check. Ayun, walang problema kung itong mga kongresista na ito mga kababayan tumatanggap ng 13th month or kahit ng bonus. Sabi nga natin kanina sa naunang video, walang problema kung tumatanggap sila. Kasi matagal na natin alam yan na yung mga government employees, binibigyan talaga ng maraming bonus yan. Kaya nga maraming gustong makapasok dyan. Yung mga sa LGUs, yung mayor yung pumipirma, yung sa iba naman, yung mga sekretaris, halimbawa sa DepEd or sa CHED, yung sekretaris yung pumipirma para ma-release yung bonus nila. Ang importante, alam ng taong bayan. Kasi galing yan sa pondo ng taong bayan. Walang problema. Kung itong mga kongresista tumatanggap ng bonus, aside doon, again, yung 13th month, hindi counted as bonus ulitin natin. Hindi counted yun. So, ibig sabihin, outside sa 13th month, kung may 14th month, 15th month, 16th month sila dyan, bonus na yan. So, kailangan natin malaman kung magkano at sinong mga nabigyan dyan. Diba? Kung bonus yan. Okay? So, ibig sabihin, para sa kanila yan. Dahil lumalabas ngayon mga kababayan, merong nag-confirm na totoo ang 2 million. Ito namang si Adjong, sinasabi, hindi daw totoo. Duda tayo dito. Ibig sabihin, most likely, hindi ito nakatanggap. At ang hirap paniwalaan na hindi ito tumanggap mga kababayan. In the first place, ano ito? Kiss in the ass ito kay Romualdez. Himod puwet. Siya pa naman hindi mabibigyan. Ang laking role niyan sa Quadcom. Diba? At sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Siya pa hindi mabibigyan, yung iba nabibigyan. So ang hirap paniwalaan mga kababayan. So yun na nga. Ang nangyayari dito, yung iba nagsasabi mayroong 2 million, pero MOOE daw. Regardless mga kababayan, meron. Bakit dinideny? Diba?
O, anyway, ito patuloy natin. Comment nyo dyan mga kababayan. Masasabi dito. Tingnan yung pagmumukha na yan. Oh. Okay? The mere fact that these were all issued under his name proves that these are all well recorded, audited at within the legal bounds. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi po niyang bonus because yung pinakita po niya, may misrepresentation eh. Sa the way I see it eh. Because he was claiming na may bonus, but the checks that he provided to the media were actually the operational expenses for his district and his salary. They are not bonuses. So there's a misinterpretation. How disingenuous of him na yun ang ilalabas niya. I think for someone who only has a hammer, he sees O, ayan. Inamin rin mga kababayan. O, meron, pero MOOE. Ang problema ngayon, merong ibang nagsasabi hindi sila nakatanggap. O, halimbawa kay Toby Chanko mga kababayan. Kaya nakita natin yung video kanina ni Toby Chanko, hindi raw siya tumanggap, hindi raw siya nakatanggap. Kung for MOOE yan, bakit hindi lahat ng congressman nakatanggap? O, sabi ni Puno, pang Christmas party daw ng mga barangay. O sa tingin nyo ba, yang 2 milyon na pinamigay, walang matitira para sa kanilang sarili dyan? Naku, naglulukuhan tayo dito mga kababayan kapag ganyan. O edi meron. Ang importante dito mga kababayan, may natanggap sila na 2 milyon. Sinasabi lang dito MOOE. Pero yun nga, later pakinggan natin si Congressman Leviste mga kababayan ha, tungkol dito sa palusot nila. So, tuloy natin. everything as a nail. So kaya pinupukpok niya ng pinupukpok kung ano yung nakikita niya. So hindi ko alam kung saan niya walang katotohanan yung mga sinasabi niya na may mga bonus na 2 million. To impress upon the public that we are rotten, that the house is rotten. Hindi na kailangan alam na ng taong bayan that you are rotten. Hindi na kailangan ni Leviste. Nung sinabi pa lang ni PRRD dati na kailangan i-abolish niyang Congress na yan, yung sinabi ni VP Sara na nagkontrol ang budget ng Pilipinas ay Congress, alam na, naiintindihan na natin na yung Congress ay rate na yan. Yan yung ugat. Diyan yung ugat. Hindi mo na kailangan. Ito si Adjong parang ginawa naman tayong masyadong bobo nito mga kababayan. Hindi tayo madadala dyan sa statement ni Adjong. He's the only Kunwari. one who projects himself as someone who is really free from scotch-free. So I don't know how he ran his district office. If he does not want the MOE, if he does not want to run his district office because I believe he's a billionaire, he does not need that kind of money, so be it. That's his choice. But to project that the House is, and all the members are Kailangan para ni Adjong mga kababayan, yung 2 million. Ibig sabihin, nakatanggap siya. At tumanggap siya. Pinapalabas nila na lang nila ngayon na MOOE. At hindi Christmas bonus. Nako, niloloko rotten tayo because we nito mga received the kababayan. MOE. It's not only unfair, it's disingenuous. The misrepresentation of what he was claiming to be. Ang unfair dito, yung hindi alam ng taong bayan na may tinanggap kayo. Ngayon, niloloko yung taong bayan. To be receiving ng mga members ng House, no? So, hindi ko alam. Walang katotohanan yung mga bonus. These are all accounted. These are all well documented. And these are within the legal bounds. Hindi yung issue. Hindi yan yung issue. Ano ba to si Adjong mga kababayan? Yung issue dito, may tinanggap ba kayo or wala? Dapat kailangan namin malaman. Hindi yung issue. Yung issue, hindi yan yung kung illegal ba, legal ba yan? Accounted ba yan? Or hindi? Hindi yan yung issue. Kailangan ng taong bayan na malaman kung meron kayong tinanggap at kung para saan yan. Yung katotohanan, transparency nga ang hanap, di ba? Nako, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang ipahiwatig. Kasi ang representation niya is that hindi niya tinatanggap. Kasi anong point niya kung ba't hindi niya tinatanggap? Pwede naman niya sabihin na hindi ko tinatanggap because I don't need it. I have this money.
I have the resources to provide for my constituents. I have the resources to make my district office work. But that's just him. I mean, not all of us are as rich as Congressman Leviste. I mean, not all of us, not all Congress members are that fortunate to not require any support from the House. Nako mga kababayan. Ngayon, punta tayo dito kay Leviste mga kababayan. Napakinggan niyo si Congressman Adjong. Kailangan daw niya ng pera. Sa madaling sabi. Kaya kailangan niyang tumanggap ng 2 million. Kasi kailangan niya ng pera. Pinapalabas na lang, kailangan niya yung 2 million na binigay kasi para daw panggastos doon sa staff niya. So, ibig palang sabihin, kapag ganyan, para sa staff yan, para sa operating expenses mga kababayan, ay mumuwi. Ha? Every month, may 2 million sila. May tig 2 million sila every month. Every congressman. Tanong natin, bakit hindi lahat ng congressman tumatanggap halimbawa kay Toby Chanco? Di ba? Bakit hindi binigyan? Wala bang staff si Toby Chanco, mga kababayan, na kailangan niya ng pangsweldo? Di ba? O ngayon si Congressman Puno, sinasabi niya, ayan, para daw sa distrito niya. Si Toby Chanco hindi nakatanggap, wala bang distrito si Toby Chanco? Di ba? So again, kung ito nga ay para sa operating expenses ng every congressman, dapat lahat ng congressman tumatanggap nito. At the same time, every month, ganitong amount ang natatanggap nila. Tig 2 million. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang sinabi ni Leviste ito na ngayong buwan ng Disyembre ay may tig 2 million yung mga congressman? Ibig sabihin, ngayon lang ito, December. December lang ito. Ha? Anong tawag ninyo dyan? Anong tawag ninyo sa perang ipinamimigay ng kumpanya ninyo tuwing December? Operating expenses? Diba? Anong tawag? Di ba bonus? Niloloko tayo dito mga kababayan. Sino itong mga, anong distrito nga ba ito si Adjong mga kababayan? I-comment nyo nga dyan. Matauhan nitong mga taga-distrito niya. Ito, punta tayo dito kay Leviste mga kababayan. Ito, ka-interview lang. Kakatapos na lang interview niya ngayong araw na ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Yes, unang-una po tulad ng sinabi ko po last time, ang point ko lang this year is only to respond when points are made. So, nag-comment po muli kasi mukhang napaka-interesado ang taong bayan sa topic na to. Kaya mabuti na din na na-flesh out natin. Yung MOOE ay 18.58 billion peso fund na kung i-divide natin by 318 members is 58 million pesos per congressman. Pero ang tataka ako, saan napupunta ito? Kasi yung napupunta para sa office expenses ng bawat isa, it's 1 million pesos per month. Mahigit kumulang. Tapos yung ibinibigay po tuwing break, tulad po ng sinabi ni Congressman Toby Chanco kahapon, ay 2 million itong December, tapos may 1.5 ng October, may 1.5 din daw dagdag ni Congressman Chanco pag Easter. Basta tuwing break meron din po pala. Kaya yung particular pahayag ni Congressman Alonto applies to the 1 million per month. Yan po yung nagbabayad para sa electricity bills, para sa renta ng opisina, pero yung 1.5 million noong Oktubre at 2 million noong Disyembre na nasaksihan ko na po ay hindi naman po para sa basic office expenses. Yun nga po ay extra dahil sabi nga ni Congressman Toby Chanco may break. Mabuti po na nalinaw na po. Ayan, malinaw mga kababayan. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin dito? Ito si Congressman Adjong o ito si Congressman Leviste? Comment nyo dyan mga kababayan. Simple lang ha, ito malinaw ito. Operating expenses or office expenses ng mga bawat congressman, mahigit kumulang tigwa 1 million every month. Ha? Mahigit kumulang tigwa 1 million every month. Yun nga, pangbayad sa bills, probably kasali na rin dyan yung
pangsweldo sa mga staff. Every month yan. Pero, every break may tigwa 1.5 million. Nung palapit ang undas, so 1.5 million. Nung nagpirmahan ng impeachment, kasi last day ng session at magbe-break na, may natanggap na tigwa 1.5 million. Ngayon namang December, nagbe-break 2 million. So, ano tawag mo doon? Operating expenses? Sino ngayon nagsisinungaling dito? Again kayo dyan, mga taga-distrito, under ni Zia Alonto Adjong. Tingnan niyo itong kongresista ninyong sinungaling. Napakasinungaling, mga kababayan. Marami nang nagkumpirma. Kahit si Toby Chanco sinasabi, merong ganito 2010 pa lang. First time niya naging congressman. Meron ng mga ganito. Hanggang ngayon, kinumpirma ni Puno, kinumpirma ni Tere Redon, kinumpirma ni Liviste. Si Adjong, nag-deny. Kahit sabihin natin baka hindi nakatanggap, na ang hirap paniwalaan, mga kababayan. Kasi ang laki ng role ni Adjong sa pagprotekta ng dignidad ng House of Representatives. To the point, ito, kahit halatang nagsisinungaling na. Sa tingin nyo, kung ikaw si Bo GD, hindi mo yan bibigyan? Well, anyway, dito lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin, then subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.